Nakakaama, kumusta po kayo, mga lolo at lola, mga nanay at tatay? Ako po, si Dor Benigno Manlapas. Alam ko po na marami sa inyo ang nakakaranas nito, kaya makinig po kayong mabuti. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang gabi-gabi ninyong pagbangon para umihi ay hindi problema sa inyong pantog, kundi problema sa inyong utak? Alam ko po, nakakagulat pakinggan. Pero ang pinakabagong pananaliksik sa medisina ay direktang nag-uugnay sa madalas na paggising sa gabi na tinatawag nating nocturia, sa mas mataas na panganib ng paghina ng isip at opodemensya. Pero huwag po kayong magpanik. Pakiusap, huwag kayong matakot. Dahil lang may panganib ay hindi ibig sabihin mangyayari na ito agad. Sa katunayan, kabaligtaran po nito ang totoo. Ito ay isang maagang babala. Para itong check engine light sa dashboard ng inyong katawan. At dahil pinapanood o binabasa nyo ito ngayon, ibig sabihin, napansin nyo na ang ilaw na iyon. Ang trabaho ko po ngayon ay hindi para takutin kayo. Nandito ako para palakasin ang inyong loob at armasan kayo ng kaalaman. Ipapaliwanag ko kung bakit umiiral ang mapanganib na koneksyon na ito. At ang pinakamahalaga, bibigyan ko kayo ng malinaw at sunod-sunod na planong aksyon na base sa siyensya. Tapusin niyo po ito at aalis kayo na hindi takot, kundi may kapayapaan ng isip at malinaw na pagkaunawa sa kung ano ang gagawin ngayong gabi. Simulan natin sa pinakamalaking maling akala. Iniisip nating lahat, nagising ako kasi kailangan kong umihi. Parang tama naman, di ba? Pero paano kung baligtad pala? Paano kung nagising muna kayo o mas tamang sabihin tinulak kayo ng inyong utak palabas sa pagtulog at saka nyo lang napagtanto na puno na pala ang inyong pantog? Ito ang susing ideya na nagbabago sa lahat. Kapag pinag-uusapan natin ang paghina ng isip, ito man ay maagang Alzheimer's o vascular dementia. Pinag-uusapan natin ang utak na nagsisimula ng mag-glitch o pumalya. Parang isang maaasahang lumang makina kung saan ang mga gear ay nagsisimula ng magiskisan. At narito ang mga pangunahing gear na unang nasisira at direktang nagdadala sa atin sa banyo sa gitna ng gabi. Una, ang tinatawag nating sira na relo o ang ating circadian rhythms. Lahat tayo ay may master clock sa loob natin. Ito ang nagsasabi sa atin kung kailan matutulog at kailan gigising. Sa demensya, ang relong ito ang isa sa mga unang nasisira. Nagsisimulang malito ang utak sa araw at gabi. Hindi nito mapanatili ang malalim at tuloy-tuloy na tulog. Ang inyong tulog ay nagiging mababaw at putol-putol. At ano ang nangyayari kapag kayo ay nasa mababaw na tulog? Naririnig nyo ang bawat senyales mula sa inyong katawan ng mas malakas. Isipin nyo na ang inyong pantog ay isang teleponong nakabibrate. Kapag nasa malalim at masarap na tulog kayo, hinding-hindi nyo iyon maririnig. Pero kapag mababaw ang tulog, kahit ang pinakamahinang senyales, isang pantog na kalahati pa lang ang laman ay gigising sa inyo. Ang may diferensyang utak ay hindi lang kayo pinapatulog ng malalim para baliwalain
ang mga senyales na karaniwan naman ninyong natutulugan. Pangalawa, ang pagkawala ng kontrol o ang frontal lobes. Ang pagkontrol sa pantog ay hindi lang basta reflex. Ito ay isang komplikadong utos na pinamamahalaan ng CEO ng inyong utak, ang frontal lobes. Ang frontal lobe ang nagsasabing, hindi, huwag muna ngayon, pigilin mo, natutulog tayo. Sa demensya, lalo na sa vascular dementia, ang mga sentrong ito ng utos ay napipinsala. Ang koneksyon sa pagitan ng utak at pantog ay humihina. Nahihirapan ang utak na marinig ang mga senyales at mas malala pa, nahihirapan itong ipadala ang utos na pigilin muna. Ang pagnanais umihi ay nagiging biglaan at apurahan, at ang utak ay sumusuko na lang. Kaya sa unang bahagi, nakikita natin na ang demensya ay hindi lang tungkol sa pagkalimot. Ito ay tungkol sa sirang mga hormone, sirang orasan, at sirang kontrol. Ang utak mismo ang aktibong sumisira sa inyong tulog. Pero teka, kalahati pa lang yan ng kwento. Iyon ay kung paano sinisira ng may sakit na utak ang inyong tulog. Ngayon, babaligtarin natin ang script. Paano kung ang inyong tulog o ang kakulangan nito ay gumaganti at inaatake ang inyong utak? Ito na po ang brain trap, o kung paano ninanakaw ng paggising sa gabi ang inyong memorya. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng mensahe ko. Ito ang impormasyon na naniniwala akong kailangang marinig ng bawat taong lampas 50 anyos. Sa mahabang panahon, akala natin ang nokturya ay abala lang. Ay pagod ako. Magiging mainitin ang ulo ko. Magkakape na lang ako. Pero ang pananaliksik mula sa nakalipas na ilang taon, halimbawa, ang isang malaking pagsusuri noong 2022 sa Sleep Medicine Reviews Journal ay nagpapakita ng ibang larawan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ito na ang mga nakatatanda na palaging gumigising ng 2 o higit pang beses sa gabi para gumamit ng banyo ay may 1.5 hanggang 2 beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng cognitive decline at demensya sa hinaharap. Tandaan nyo, ang numerong yan 1.5 hanggang 2 beses. Hindi lang 5%. Seryoso ito. Pero paano nakakasakit sa utak ang pagpunta sa banyo? Hindi po ang pagpunta sa banyo ang problema. Ang problema ay ang abala o interruption. Kilalanin natin ang nightly cleaning crew ng inyong utak. Isipin nyo na ang inyong utak ay isang malaki at abalang lungsod tulad ng Metro Manila. Sa araw, abala ito sa trabaho, mga isip, desisyon, alaala. At tulad ng anumang lungsod, gumagawa ito ng maraming basura. Sa utak, ang basurang ito ay mga nakalalasong protina. At ang pinakasikat dito ay tinatawag na beta-amyloid, ang mismong bagay na naiipon sa sakit na Alzheimer's. Pero ang ating utak ay may napakagaling na serbisyo ng janitorial. Tinatawag itong glymphatic system. At heto ang critical na impormasyon. Ang cleaning crew na ito ay lumalabas lang sa gabi. At kapag kayo ay nasa pinakamalalim na yugto ng pagtulog. Sa malalim na tulog lang, lumiliit ng kaunti ang inyong brain cells na nagpapahintulot sa isang espesyal na likido, ang cerebrospinal fluid,
na i-power wash ang inyong utak na binabanlawan ang lahat ng nakalalasong dumi at basura mula sa maghapon. Ngayon, ano ang mangyayari kapag ginising kayo ng inyong pantog ng 2:00 ng madaling araw? Boom, gising kayo. Ang paglilinis ay biglang natigil. Nagtakbuhan ang cleaning crew. Pupunta kayo sa banyo, babalik matutulog. Pero heto ang patibong. Kailangan ng oras, minsan 30, 40 o 50 minuto para makabalik sa mahalagang yugto ng malalim na tulog. Paano kung gisingin na naman kayo pagkalipas ng 90 minuto at gisingin ulit, hindi na nakakarating ang utak nyo sa deep clean cycle gabi-gabi, linggo-linggo, taon-taon? Ang resulta, isang sakuna. Ang nakalalasong basura, ang beta-amyloid at tau proteins ay hindi nahuhugasan. Nananatili ito. Naiipon ito sa pagitan ng inyong nerve cells. Lumilikha ito ng mga bara at buhol. Dahan-dahan, ngunit siguradong nilalason nito ang inyong utak na nagdudulot ng talamak na pamamaga. Literal na hindi ninyo nahuhugasan ang inyong utak. At hindi iyan talinghaga. Iyan ay pisyolohiya o kung paano gumagana ang katawan. Pangalawang panganib, ang stress hormone sa dilim. May pangalawang problema. Ang bawat biglaang paggising ay isang microstress para sa inyong katawan. Bilang tugon, naglalabas ang inyong mga glandula ng cortisol, ang stress hormone. Sa gabi, ang inyong cortisol ay dapat nasa 0, pero ang sa inyo ay tumataas ng 2, 3, 4 na beses sa isang gabi. Ang gabing-gabing cortisol na ito na sinabayan pa ng pamamaga mula sa hindi nalinis na basura ay pinupukpok ang pinakamahinang bahagi ng inyong katawan, ang inyong mga ugat, kasama na ang maliliit at maselan na ugat na nagpapakain sa inyong utak. At nariyan na ang masamang siklo. Una, madalas kayong magising nokturya. Pangalawa, hindi nalilinis ang inyong utak-bigo, ang lymphatic system. Pangatlo, naiipon ang mga nakalalasong protina. Pang-apat, sinisira ng stress at pamamaga ang mga ugat ng inyong utak. Panglima, ang lahat ng lason na ito, kasama ang masasamang ugat, ay nagpapabilis ng paghina ng isip. At pang-anim, ang nasirang utak, balikan ang unang bahagi, ay mas lalo pang humihina sa pagkontrol ng inyong pantog at tulog. Isa itong masamang siklo. Isa itong patibong. At habang tumatagal kayo rito, mas mahirap makaalis. Okay, naintindihan na natin. Ang demensya ay pwedeng maging sanhi ng nokturya. Ang nokturya ay pwedeng magpalala ng demensya. Nakakatakot na larawan. Pero may pangatlong napakahalagang elemento. Madalas ang parehong problemang ito ay may iisang ugat. Isipin ang isang puno na may 2 malaking may sakit na bunga. Pwede nating gamutin ang isang bunga tapos yung isa, pero ang talagang kailangan nating gawin ay gamutin ang ugat. Ano ang mga ugat na ito na tumatama sa parehong utak at pantog ng sabay? Ugat bilang isa, mga problema sa ugat o vascular problems. Ito ang malaki. Hypertension o mataas na presyon ng dugo at type 2 diabetes o mataas na asukal sa dugo. Paano nito tinatamaan ang utak? Sinisira nito ang maliliit na ugat na nagdudulot ng microstrokes at vascular dementia. Paano nito tinatamaan ang kidneys at pantog? Ang mataas na presyon ng dugo ay nagpapahina sa trabaho ng kidneys sa gabi. Ang mataas na asukal sa dugo ay literal na humihila ng tubig palabas sa inyong katawan
na nagpapaihi sa inyo ng mas madalas at sumisira sa mga nerve na kumukontrol sa inyong pantog. Ugat bilang 2, talamak na pamamaga at oxidative stress. Ito ang kalawang ng ating katawan. Kinalawang nito ang ating brain cells at kinalawang nito ang mga tissue ng ating pantog, kaya nagiging mahina ang mga ito. Ugat bilang 3, sleep apnea. Ito yung tumitigil kayong huminga ng sandali habang natutulog. Kung kayo o ang inyong katabi ay humihilik ng malakas, tapos biglang tatahimik o hahabol ng hininga iyon na iyon, ito ay isang matinding stress. Ang inyong utak ay nauubusan ng oxygen at ang pagbabago ng presyon sa inyong dibdib ay nagpapadala ng maling senyales sa inyong kidneys. Emergency magbawas ng tubig ngayon din. Ang mga taong may sleep apnea ay mga kampeon ng nocturia at sila ay nasa pinakataas ng listahan ng panganib para sa demensya. Ang aral mula sa bahaging ito, ang inyong nocturia, ang inyong pagkalimot, ang inyong high blood at high blood sugar, hindi ito 4 na magkakaibang problema. Malamang ay 4 na sintomas ito ng isang malaking problema sa sistema. At magandang balita yan. Opo, tama ang narinig nyo. Magandang balita yan. Dahil kung iisa ang ugat, hindi natin kailangang labanan ang 100 magkakaibang sakit. Pwede nating gamutin ang nag-iisang ugat. At kung simulan nating trabahuin ang ugat na iyon, makakakuha tayo ng benepisyo sa bawat palapag para sa ating tulog, para sa ating ulo, at para sa ating pantog. Marami na tayong napag-usapan tungkol sa problema. Ngayon, pag-usapan naman natin ang solusyon. Hindi ko lang sasabihing uminom ng kaunti. Masyadong simple yon at madalas hindi gumagana. Kailangan natin ng matalino at kumpletong pamamaraan. Bibigyan ko kayo ng 7 praktikal na hakbang na base sa siyensya na pwede niyong simulang pag-usapan sa inyong doktor at gawin ngayong araw. Pero bago tayo tumalon sa mga solusyon, pakiusap, bigyan ng 1 segundo para i-like ang mensaheng ito. Nakakatulong po ito para maipakita ito sa mas maraming taong nangangailangan ng impormasyong ito. Salamat po. Unang hakbang, ang water curfew, pero maging matalino. Opo, kritikal ang pagbabawas ng likido, pero ang tuntunin ay hindi huwag uminom. Ang tuntunin ay uminom ng matalino. Uminom ng inyong kota ng tubig sa araw ay 6 hanggang 8 baso sa unang kalahati ng araw. Pagpatak ng alas 6 o alas 7 ng gabi, tigil na. Ano ang ititigil? Hindi lang tubig, kundi pati sabaw, sa hapunan, pakwan gatas at tsaa. Ang exception, kung kailangan yung uminom ng gamot o sobrang tuyo ang bibig, pwede ang 1 o 2 maliliit na lagok, hindi 1 baso. Mahalaga, huwag patuyuin ang sarili. Ang dehydration sa araw, lalo na sa ating mga senior sa Pilipinas na mainit ang panahon, ay mapanganib at nakakatawang pwedeng magpalala ng pag-ihi sa gabi dahil nagiging sobrang tapang ng ihi at naiirita ang pantog. Kaya uminom, pero gawin ito ng maaga. Pangalawang hakbang, asin at caffeine, ang mga kaaway ng tulog. Kasing halaga ito ng tubig. Ang caffeine kape sa soft drinks, tsokolate ay isang diuretic pampaihi at stimulant na nagpapababaw ng tulog.
Tandaan ang Part 1. Ang gintong tuntunin, walang caffeine, pagkalipas ng alas 4 ng hapon. Sa totoo lang, mas maganda kung alas 2 ng hapon. Asin. Ang asin ay nagpapanatili ng tubig sa katawan sa araw. Tapos sa gabi, kapag humiga na kayo, ang katawan nyo ay magre-relax at lahat ng sobrang likido na naipon sa inyong mga bukong-bukong ay babalik sa inyong sistema at didiretso sa kidneys. Kumain ng maalat na tuyo daing o dilata sa hapunan. Maghanda na kayo sa abalang gabi. Itago ang asin. Basahin ang mga label. Nagtatago ang asin sa tinapay, keso at mga processed meats. Pangatlong hakbang, ang double void technique. Ito ay isang simpleng trick sa pag-uugali. Lalo itong kapaki-pakinabang kung pakiramdam nyo ay hindi nauubos ang ihi nyo. Paano gawin? Bago kayo humiga sa kama, pumunta sa banyo at umihi gaya ng normal. Pagkatapos tumayo, magsipilyo, maghilamos, magpalit ng damit, at bago kayo sumukob sa kumot, umupo ulit sa inidoro ng isa pang beses kahit hindi nyo pakiramdam na kailangan nyo umupo lang. Mag-relax ng 1 hanggang 2 minuto. Magugulat kayo pero halos palaging may kaunting lalabas pa. Ang huling ilang patak na iyon ay maaaring magbigay sa inyo ng 2 hanggang 3 oras ng mahimbing na tulog. Pang-apat na hakbang, master your sleep hygiene. Maghanda para sa cleaning crew. Para matulungan ang glymphatic cleaning crew na magtrabaho, kailangan nyong ibigay sa kanila ang perpektong kondisyon. Kadiliman, tiyaking madilim. Ang melatonin, ang sleep hormone, ay nagagawa lang sa dilim. Maglagay ng makapal na kurtina. Takpan ang mga ilaw ng appliances. Lamig. Ang ideal na temperatura para sa tulog ay mga 8 hanggang 20 degrees Celsius. Huwag matakot na buksan ang bintana o gumamit ng bentilador. Mahirap matulog ng maayos kapag naiinitan. Katahimikan. Kung maingay sa labas, gumamit ng earplugs. Ritual ng 1 oras bago matulog. Walang balita, walang politika, walang screens, telepono o tablet. Ang asul na ilaw mula sa mga screen na iyon ay nagsasabi sa inyong utak na araw pa. Ang pagbabasa ng dyaryo o libro, pakikinig ng mahinahong musika o pagligo ng maligamgam na tubig ay mas mainam. Panglimang hakbang, i-check ang presyon, asukal at apnea. Ito ay usapan para sa inyong doktor. Kung kayo ay gumigising sa gabi, kailangan nyong ipasuri ang mga karaniwang ugat na iyon. Kontrolin ang inyong blood pressure at blood sugar. Kung umiinom kayo ng gamot, siguraduhing gumagana ang mga ito. Tanungin ang inyong katabi, humihilik ba ako? Humahabol ba ako ng hininga o tumitigil sa paghinga habang natutulog? Kung oo ang sagot, kailangan niyong magpakonsulta agad sa espesyalista sa tulog. Ang paggamot sa sleep apnea, madalas gamit ang CPAP machine, ay makakapag-alis ng nocturia sa 50% ng mga kaso. Ito ay nagbabago ng buhay at nagliligtas ng inyong utak. Pang-anim na hakbang, i-check ang inyong hormones. Balik sa doktor. Kung walang tumutulong, kailangan nyong maghukay ng mas malalim. Hilingin sa inyong doktor na suriin ang inyong sodium at blood sugar levels. Napag-usapan na natin ito. Isang urinalysis para masigurong walang impeksyon at kung posible ang inyong antas ng ADH o anti-diuretic hormone. Minsan ang kakulangan nito ay pwedeng itama. Pang-7 hakbang,
kailan hihingi ng tulong medikal. Huwag matakot sa gamot. Kung ang mga paraan sa pag-uugali ay hindi gumagana at naalis na sa usapan ang apnea at diabetes, may mga espesyal na gamot. Para sa mga tatay, maaaring ito ay gamot para sa prostate bagaman madalas ay hindi kasalanan ng prostate. Para sa lahat, may mga gamot na nagpapakalma sa sobrang aktibong pantog. At may mga gamot pa nga tulad ng napakababang dose ng desmopressin na gumagaya sa inyong natural na night manager hormone na nagsasabi sa kidneys na tumahimik sa gabi. Ito ay mga seryosong gamot na inireseta lamang ng doktor pagkatapos ng eksaminasyon, pero umiiral ang mga ito at gumagana. Sinimulan natin ang mensaheng ito sa pag-uusap tungkol sa takot. Yung mga paggising ng 3:00 ng madaling araw habang nakatayo kayo sa bintana, nag-aalala tungkol sa inyong tulog at isip. Ngayon alam nyo na. Ang nocturia at demensya ay madalas na dalawang mukha ng iisang barya, pero ang siklo ay pwedeng putulin. Ang paggising sa gabi ay hindi parusa. Ito ay paraan ng inyong katawan para sabihing, pansinin mo ako. May kailangang ayusin. Magsimula sa maliit isang hakbang bawat pagkakataon. Ilayo ang asin. Patayin ang TV ng mas maaga. Kausapin ang inyong doktor at sabihing, Dok, gumigising ako ng 2 hanggang 3 beses sa gabi. Narinig ko na konektado ito sa demensya at sleep apnea. Pwede ba nating suriin yon? Hinayaan nyo ang inyong utak na magtrabaho ng mabuti sa buong buhay nyo. Ngayon, tulungan nyo naman itong magpahinga, magkumpuni at maglinis ng sarili sa gabi. Narito ang isang mahalagang aral. Ang kalusugan ay kayamanan at ang pag-iwas ay laging mas mainam kaysa sa paglunas. Ang pag-aalaga sa inyong tulog ay pag-aalaga sa inyong kinabukasan at sa inyong mga mahal sa buhay. Kung nakatulong po ang mensaheng ito, mag-iwan ng komento sa ibaba kung taga saan po kayo, sa Pilipinas, Manila, Cebu, Davao, o saan man. Gusto ko po kayong makilala. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang payong pangkalusugan at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Matulog ng mahimbing, manatiling matalas ang isip at mag-ingat po kayong lagi. Ako po si Dr. Benigno Manlapas. Paalam.